Nakita ko yung ano ko, kaklase ko sa ano, dito sa may Cubao. Sabi ko, ito yung ano ko kaklase ko dati. Uy, kamusta? Ayun. Tapos nung gabi, sabi ko, ano, gusto kong hiwalayin yung girlfriend ko. Mas gusto ko tong ano, kaklase ko. Kasi maganda yung vital statistics. Tsaka mas matangkad to, mas ano, mas parang beauty queen kaysa doon. Andito yung ano ko yung girlfriend ko Sabi ko, at saka dito mas didigaya ako kasi ano to, naging kababata ako pa to Kaklase ko to. Yun, meron. Erotic attraction yun. Kasi, yun naman talaga yung gusto ko Kaso lang, may girlfriend ako nun. Parang nainis na ako Sabi ko, gusto ko na maipaghiwalay nung gabi. Kinaumagahan, pinag-iisipan ko. Gusto ko na maipaghiwalay doon sa girlfriend. Totoo yun sa ano, pag lalo na yung babae, ang lupit ng katawan. Parang, ano, parang kabayong mola. So yun, sa akin sa akin. Oh. Ay, naputol po pala tayo sa YouTube, ah. Diretso lang po tayo sa Facebook pala. Yun. Choi, mukhang busy na po si Choi. Wala si Choi. Sige po. Brad Mosquito, tapos na po ba kayo? Wait lang, tingnan ko kung sino yung nakapila. Nag-ano yung Brad internet ko, Mosquito? sorry, nawala. Hmm, Sige po. Um, Tuloy po tayo sa mga naka-raise na hands. Sige po, si Brad Camilo. Sige po, Brad Camilo. Ayaw nila. Kamote siguro. Sige po, Brad Camote. Wala, dinig po. Dinig. Pero dinig po ba? Dinig po dinig. Sa akin po kasi ano, Ayan, sa hello. totoo lang, sige po, Sige po, Brad Camilo. Wait lang po, Brad Camote. Sige po, Brad Camilo. Naku, Brad may problema Camilo, yata ikaw tayo sa muna, Brad Camilo. Naglolo ko ang mga internet ngayon Oo, mga internet ngayon, sira. Sige po, Brad Camote, go na po. Ready na yata kayo. ayan. Sa akin po kasi ano, ah, magiging ipokrito ako kung sasabihin kong hindi na, ng, hindi ko naiisip yun, yung mag-engage sa mga ganun, sa ibang, ano, pero, kasi siyempre, meron din naman kasi tayong, ano, delikadesa. So, maaari iniiwasan namin. Yung ganyan. Ang ano lang, pagka nakotak ka na doon sa sitwasyon na talagang minsan hindi ka na makaiwas. Kagaya minsan na pag nalasing ka o ano ba, ayun, saka nangyayari yun. Pero sa totoo lang, hanggat maaari talaga umiiwas ako. Ako, umiiwas ako personally, umiiwas ako sa ganun. Na mag-engage sa cheating ba, kumbaga. Kasi syempre, ayaw mo naman mangyari din sa'yo yun. Yung kumbaga, masakit kasi yun, di ba? Syempre, ah, ayun, talaga. Thank you po. Sige po, Brad Camilo. Hello, naririnig na ako. Opo, Brad. Ayan. Yung sagutin ko yung tanong mo na kung okay lang ba yung babae na siya yung gumawa ng First unang move. oo, ng hakbang.
Kasi dito sa atin, sa Pilipinas, hindi accepted yung yung mga ganyan sa kababaihan dahil may kulturang feudalismo pa tayo eh. Ibig sabihin, unequal yung tingin. Alam mo nyo naman kung gaano karampant yung discrimination sa Pilipinas, di ba? Sa sa gender discrimination, sa age discrimination, sa mga daming diskriminasyon dito sa atin. Kaya yung mga ganyan, hindi uubra in generalized na perspective sa mga Pilipino. Tingin nila, pangit yan. Pero kung pupunta ka sa mga first world country, acceptable yan sa mga kalalakihan. Dito lang sa atin yan, kasi doon sa kanila, hindi ganun, hindi ganun yung pagtingin nila sa babae. Equal ang tingin nila sa babae at sa lalaki na ang babae sa kanila, hindi naman pambahay lang. Pareho din pwede rin kahit saan larangan ng lipunan, acceptable sa kanila ang babae. Tsaka hindi ganun katindi ang discrimination sa kanila about gender. Hindi ganun. Sa atin, may kultura tayong ganyan. May mga dala na natin yung mga mentalidad na ganyan sa mga lalaki. Siyempre, pag once na ang isang, halimbawa, taga-Western nagpunta rito, nanligaw ng lalaki, ang tingin ng lalaki doon sa babaeng gano'n ng kultura nila, malandi na hindi acceptable sa kanila, sa mga lalaki dito. Yun lang yun. Ganun lang ang tingin ko dyan. Sa'yo po bro, Opo. personally okay po sa'yo yun? Personally, oo. Okay po. Okay yun. Dahil wala namang masama doon kung babae ang mag-ano ng anong masama doon kung may gusto yung babae sa iyo, di ba? Bakit lalaki lang ba ang pwedeng gumawa noon? Ibig sabihin, feudal na yon. Kung sasabihin mong lalaki lang ang pwede, nasa feudal culture ka pa rin. Yung mentalidad mo, feudalistic pa rin ang pag-iisip mo. Ganun lang ang point of view doon. Opo. Thank you po, Brad Camilo. Brad Dag, sige po. Ayun yung tanong mo lang kanina kung na-attract pa ba or nagkakagusto sa iba or nagkakaroon ng desire. Na-attract, yes. Oo. Nataturn ba ako sa iba? Yes. In so many ways, lalo na kapag expose ka sa maraming tao, no? Lalo ako sa mga gigs, sa mga gatherings, no? But syempre, hindi ka rin naman pwede mag-jump sa mga ganong klaseng no? So, ako kasi ang ginagawa ko pag ganon, sinasama ko usually yung wife ko sa mga lakad ng mga ganon. Or halimbawa, may kapitbahay, may crush ako. Sinasabi ko maganda siya. Tapos minsan nga si Mrs. Pay tumatawag sa akin. Sabi, uy, si ano, nagwawali sa labas, oh. Tapos naka-t-shirt lang. Ganun. So, may mga ways naman. Pero kung to answer yung na-attract tsaka nagkakagusto or nataturn ka pa sa iba, yes, normal yung tingin ko. Opo. Kasi nga po, lahat naman tayo, I think it's normal talaga ma-attract sa iba. Kahit naman po, sino naman tao tayo, no? May nagugustuhan tayo, lalo yung mga down natin, bawa, o panguka, nakakita ka ng matangos ang ilong, yun. Meron pa pong gusto magtanong? May mga follow-up questions pa. Si Spetch? Break time over. Tayo muna. Break time over. Okay. So ano pa Burox plano? Tuloy ba yung tanungan or anong gusto mong Kala ko magpapagame si Choi eh. Yung tatropahin, jojowain, yung mga ganon. Masaya sana yan eh. Ayun. Oo nga, hindi ko alam yung kasi yung ano yun kung paano game. Alam mo ba yon? Gusto mo ikaw na lang nasa meeting na yata siya. Mag-part 2 kaya tayo, no? Oo nga eh. Oo. 3 oras na eh, mahigit.
Actually, parang bitin naman talaga yung ano nyo. Part 2 talaga kayo babagsak yan. Mm. So ano, ikakat na natin to. Wala na rin yung YouTube, no? Wala na sa Facebook na. Oh, sige. Abangan nila yung Gitapak Girls namin. Pag gagawin namin ganito, pero mas open. Ay, Poon, sige po. Yun, yung tanong ni Hijackin din Nana, namin yun. andiyan ba si Nana? Yung tanong ni Nana, ito naman yun, yung mga sinabi ng mga kasama. Natanong na rin sa akin yan. Ito na lang ang sagot ko. Sabi ko, hindi mo ko mapipigilang tumingin sa magandang tanawin. Sabi ko, imagine, I'm already o nasa loob na ako ng bus na mayroong sinakyang one direction to point direction. Bukas ang bintana, meron kang natatanaw na magandang tanawin. Hindi mo hindi mo maiiwasang tumingin. At bumaba, maranasan na akyatin yung magandang bundok, ganun. Wala ka na magagawa eh. Kung gusto mong gawin yun, pasabihan mo pa yung driver na huminto ka, bababa ako, hindi sir, hindi pwede. Maraming maaabala. So, ganun din sa marriage. Yung tanong kanina ni Nana na, oo, nakakatingin tayo sa magandang mga tanawin. Katulad niya, yung mga babae. You cannot So, just... okay. Let's circle back to MCGI. So, how do you reconcile yung mga believers, nasabi nyo nga, hindi nyo maiwasan na tumingin. So, how do you reconcile or accept na hindi kayo na nagkakasala ng pangangalo niya? Kasi wala pa kayong ginagawa eh. Napapatingin kayo, then na-attack kayo. How do you reconcile that? Okay, go. Ayan, ganito kasi Antipet, di ba? Sabi mo, MCGI, di ba? Yung last of the eye given na yan eh. Ano bang paano mo siya mabanggain? Yung ititig mo yung bata mo sa mabuti. Ganoon naman sa MCGI. Ano ba yung mas tama? Alam mo yung mabuti, hindi mo ginawa. Kasalanan mo. Doon siya nasasatisfied. Alam mo na yung mabuti, hindi mo pa ginawa. Kasalanan sa kanya. Same. Even MCGI ka or hindi ka MCGI, that's the standard thoughts of thinking good. Ganito ang ibig ko sabihin Poon. Kasi sa mga katulad namin, atheist, agnostic, wala sa amin cheating hanggat wala kang, you did not act on it. Kahit yung boyfriend ko, so kita niya, sexy, tingin siya, napapatingin siya sa mga boobs, sa mga puwet, ganyan. Para sa akin, sabi mo nga, it's only natural na mapatingin at humanga at magkaroon ng na sabihin na natin lust. Bakit acceptable pa rin sa akin na it's not cheating? As long as he doesn't make sexual advances doon sa lust na yon, I don't consider it cheating. Ngayon, may mga believers na naniniwala dun sa sinasabi na tumingin ka pa lang na may lust sa puso mo, nangangalo niya ka na. So how do you reconcile that? Go. Ang magiging kalaban mo kasi niyan yung sarili mo na no? Paano mo i-condition yung mind mo na, hindi ko ginawa, wala akong cargo na mabigat sa sarili ko at saka sa kalooban ko na hindi ko ginawa yun. Kasi sa mata ng maraming tao, whether it's believer or not, it is not appropriate to do such things having a partner.
So, kasi ano kasi yun that's cowardness na buti kung alam ng partner mo at he or she permits you to do it. But if not, you're going to hide it. But in yourself, in your thoughts, na alam mo na mali yun, hindi cargo ng yung burden na yon at yung isipin na mali ako, yung stress, hindi wala sa isipin ng mga tao yun. Nasa sayo yun eh. Ikaw ang magdadala nun kasi ikaw yung nag-commit nun. So, you still consider na cheating yon pagka tumingin ka ng may Yeah. last. Yeah, Cheating. not You are only cheating. you are cheating not only to your partner but to yourself. Na alam mo yung tama sa kalooban mo. Kasi kung believer ka, alam mo mali yun eh. Tapos ginawa mo, kalaban mo yung sarili mo. And if you are not, halimbawa, di ka naman believer, at sa tingin mo tama yun, hindi cheating sa'yo, pero sa kapartner mo, buti kung you have the, both same, na paniniwala, at she permits you or he permits you, walang magiging problema. Pero kung sa'yo lang, sa paniniwala mo sa sarili mo, at okay yun, sa partner mo hindi, yes, cheating para sa partner mo yun. Okay. So, kasi kanina may narinig ako na unavoidable na na mapatingin eh. So, it's just like saying it's unavoidable to cheat. Kasi if you believe nga dun sa verse di ba, na tumingin pa lang may lust ka, you are already committing adultery. Means you're cheating. So, it means cheating is unavoidable pag sinabi mong hindi mo maiiwasan na tumingin. Ganon. So, I'm like trying to understand how people reconcile themselves. Yung ganon merong mga tao na hindi cheating yun kasi wala naman akong ginawa sa kanya eh. Tumingin lang ako eh, ganda, sexy, ganon. So, yung iba, anong tingin ng iba dyan? What is your opinion? Brad Pwede Camilo, makimasok naka-raise po tayo. yung naka-raise Ah. po yung mga hands. Raise po tayo ng hands. Brad Camilo, naka-raise pa po yung hands niya, sasagutin niyo po. Yung tanong Sige, ni pwede Sige ko po. rin sagutin. Yung Thank you po. sa aking opinion diyan, yung talagang hindi mo maiwasan na mapatingin sa magandang babae. Parang magnet eh. Pero ang tingin ko, ang masama, yung pinagnanasaan mo na. Pinagnanasaan mo na yung babae na hindi mo naman asawa, hindi mo naman girlfriend, gano'n. Doon dumadating ang niya sa isip mo. Pero lalo na kung tititigan mo pa, tingin ka ng tingin, parang yung iba nga nababangga pa habang naglalakad. Di ba? May mga ganun. So where do you draw the line? Doon sa paghangang admiration paghanga lang, or ayos doon lang. sa Oo, yung or paghanga, doon sa okay lang yun. Kasi Oo talaga nga. naman maganda But eh. where do you draw the line between paghanga and lasting over the woman? Yung lasting, parang Saan- naglalaro na yung anong isip mo eh. distinction? Yung naglalaro na yung isip mo, beyond dun sa paghanga, lagpas ka na dun sa paghanga, ibig sabihin, doon ka na nagkakasala. Doon na yung dumudumi yung isip mo. Pero kung nakita mo, kahit ako may anak ako magaganda eh. Pero hindi naman
umiikot yung isip ko na masama. Oh, 'di ba? Kayo may mga tatay, may mga anak silang magaganda, alam niya ang ganda ng anak ko ah. O pero tumatakbo bilang tatay ba, tumatakbo ba yung madumi nilang isip nila doon sa anak nila? Hindi naman eh. Di ba? Saka, Papangas. dagdag ko lang kasi depende yun. Sabi nga ni Brad Camilo, depende yan dun sa nakakita. Kung yung isip niya ay Oo. preoccupied ng mga explicit content, ano? Pag Pagka naglalaro na hindi yung naman, isip mo, lagpas doon oo, sa paghanga, doon na pumapasok ang masama. Yun na yun. Nanay ko nga, nakita ko picture nanay ko, nung mga bata pa siya, sabi ko, ay, ang ganda mo pala nung bata ka. Oo. Pero naglaro ba yung isip ko na ano? Ibig sabihin ba, pag hinangaan ko yung nanay ko maganda, nangangalo niya na ba ako nun? Totoo naman sinabi ko sa nanay ko, maganda siya nung kabataan niya, nung nakita ko picture niya. Oh, natuwa pa nga nanay ko sa akin. Ibig sabihin ba, pinagnanasaan ko yung nanay ko? Hindi ganun. Kung maglaro na yung isip mo doon sa pagka-babae, o yung isang babae, maglaro ang isip niya doon sa pagkalalaki, lagpas doon sa paghanga, doon sa tinitignan niya, doon na kakaroon ng maduming o masamang pag-iisip. Yun ang ano ko dyan. Pagtingin ko dyan. Okay, thank you po. Baba ko na po yung kamay niyo, Brad Camilo, ah. Okay, oh. Tapos, sige po. Spoon, okay ka na ba? Spoon, So, okay ka ibig na? sabihin, sis Ansat, yung mga believers, pagka they are pleasing themselves, they themselves, ang iniisip nila yung asawa nila. Ganun, yun ba ang ina-imagine nyo? Kasi para para sabihin na you're not lusting over another woman. So, when you please, huwag nyo naman sabihin sa akin, hindi kayo nag-e-em mga ano kayo, hypocrite. Nagpapantan siya. Oo. Ibig sabihin, we can safely assume that they still imagine their spouse. Pag nag-self-pleasure. Ganon. No, Ansat, no. Siguro, baka. Pero para sa akin, sis, alam mo, sis, sa babae, no? Sabagay, iba naman kasi tayong dalawa. Iba yung tayo sa kanila eh. Sa akin, okay lang naman. I mean, okay lang ma-attract sa iba, di ba? I mean, normal lang naman yon. Ngayon, alam ko kung sino pinapantasya mo. Wag na. Si Jason Momoa. Oo. Di ba? Pero your husband with Jason Momoa. Pero may pass ako dun eh. Kasi, paano yun? May approval. May approval yun eh. Kasama yun sa 10 na list ko eh. Meron kasi kaming list kung sino yung pwede ng pagpatasyahan. Anyway. Sino po susunod na gusto sumagot? Kamote? Sige po. Hello po. Wala ako nakabati kanina ng COVID-19. Ayan. Para sa akin po kasi, tama po yung sinabi ni Brad Camilo na hindi talaga naiiwasan yun. Pagtingin sa mga babae nakikita mo. Tapos, syempre, hindi mo rin naman maiiwasan agad na, kasi tayo. Sabi nga, di ba, yung lalaki, polygamous. Baga, talaga siya, polygamous talaga siya. So, yung sinasabi ni Ate Pet na how you draw the line, para sa akin, yung pag sinupil mo yung yung pag-iisip mo ng ganon in the first place, at hindi ka gumawa ng step to make it happen, siguro yun yung masasabi natin ng linya
na hindi ka talaga nagkasala sa pangangalan niya. Para sa akin yung sa tingin ko ha. Ewan ko sa iba. Pero kasi pagka gumawa ka na, pag nag-step forward ka na kasi, doon na mangyayari yun na siguro masasabi natin na nagkakasala ka. Kasi talagang iniisip mo na nagawin yung bagay. Ako ko naintindihan. Ayun, salamat po. Opo, thank you po. Sir Eli, sige po. Ewan ko ba dyan sa turo ng MCGI, hindi ka talaga ano dyan eh, magmamature o magpo-progress yung pagkatao mo siya. Kasi pag lumabas ka ng MCGI, doon ka matututo eh. Sa tunay na buhay eh. Sanlibutan talaga eh. Halimbawa, mag-asawa kayo. Nagiging immature kayo dyan sa loob ng MCGI eh. Labas kayo dyan. Maglaylo kayo. Ma-enjoy nyo or ma-experience nyo yung maturity sa labas ng iglesia talaga eh. Kasi yung turo dyan iba eh. Parang kontrolado pati yung isip mo. Halimbawa, nakakita ka ng malupit na babae o ano, ganda ng katawan, vital statistics, sexy, malaman, malaki, puti. Eh di, nagkasala ka ng pangangalo niya. Oh, eh di mangalo niya ka ng mangalo niya. Magsasawa ka rin naman eh. Kasi, pinagdadaanan talaga yan ng isang tao. Ngayon, pag tumanda ka na, nag-mature ka na, mawawala na rin naman yun eh. Kasi natural yun eh. Oh, eh, kaya nga may nagsasarili eh. Doon nila nilalabas yung ano eh, di ba? Yung init eh, pagkatapos nun, oh. Tapos na. Zero na. Back to normal na. Ganun lang naman yun eh. Doon may re-release yung ano eh. Kung kaya mo naman huwag gawin yun, okay din. Oh, natural yan eh. Eh, ewan ko ba din sa MCGI, yung mga fanatics dyan ha, na ipokrita namang nangyayari kasi sa atin dyan eh. Labas kayo dyan. Laylo na kayo, umalis na kayo dyan. Para ma-experience nyo yung totoong buhay nasa sanlibutan. Ito yung totoong buhay eh. Nasa sanlibutan tayo eh. Ginagawa nyo kasing ano eh. Parang paraiso yung maliit na kubol ng lokal eh. Labas kayo. Paano ba mag-mature sa totoong buhay? Yun lang. Thank you po. Ridel, sige po. Nagka-timer na daw po tayo Sige po. Daya pag ako may timer. Joke lang. Kayo na pa yun. Tawag. Hindi, ano ko lang, i-correct ko lang doon sa hindi pala i-correct. Sabihin na lang nating magbigay lang ako ng input doon sa kasi yung talatang ginagamit sa 'di ba, yung sinabi ng Panginoong Jesucristo yun yung tumingin pa lang yung sinasabi na nagkakasala na ng pangangalo niya. Punta lang tayo doon sa word na pangangalo niya, kasi yun adultery nga sa English So, bilang believer, actually, ang believe ko dyan, spiritual nga, pagdating dyan sa mga talata na yan, Pero pupunta tayo sa pupunta lang tayo sa hindi spiritual meaning. Doon na lang tayo sa mababaw lang. So, pangangalo niya, adulterer. Pag sinabing ganun kasi, isa lang ibig sabihin, may asawa ka na. Yun Ang adulterer kasi, kung biblical, yung adultery pa lang is binibreak mo may commitment ka na binibreak. Yung word na pangangalo niya, may commitment ka na. So, ibig sabihin, may kasama ka na. So, kung yung babalik tayo dun sa talata na yung tumitingin pa lang na pero meron ka naman ng kasama, whether believer ka or hindi, kung meron ka ng intent na more than that, para sa akin, whether hindi pa nangyari yon, nasa tao na yon. Kung sa palagay mo hindi pa ba mali yon sa sarili mo, kahit hindi ka na magbase sa kasulatan, may kasama ka na papasok ka pa ba? Na-entertain mo ba yung nakaisip ka, okay pa yun pero yung i-entertain mo pa ba
Okay lang yung una pa lang na na-attract ka, pumasok sa isip mo, okay, walang problema. Pero ang tanong, i-entertain mo pa ba yung naisip mo pa lang? Or dahil may kasama ka na or ipagpapatuloy mo. Para sa akin, nasa control mo kung halimbawang itutuloy mo pa, ikaw mismo yung gumagawa na kinakalimutan mo na may kasama ka, na meron ng masasaktan. Para sa akin, yung may masasaktan na, yun na yung foul na. Kasi nga, yun yung point nung pangangalo niya. There is something na nakakonekta na sa'yo. Para sa akin, hindi yan na-apply kung single ka pa lang na tumitingin ka sa babae or sa kahit anong opposite na, na wala ka namang masasaktan pa. No? Pero yun, yung pag-entertain, at saka parang na rin siguro, no? Sa sarili mo. Ikaw yung magdidictate nun, hindi yung mga kasulatan kung may masama ka ng ginagawa. Kung nakaka-offend ka na ng iba. Yun lang. Mababaw na lang yun. Salamat. Okay, thank you po. Brad Dag, sige po. Hello, yung attraction, yung sundan ko lang din sinabi ni Brad Rodel at saka ni Brad Eli. So yung attraction kasi totoo yun eh. So yung lasting, sometimes kasama dun eh. That goes with it din eh. So how do you draw the line? Parang hirap eh. Mabilis kasi lasting feeling eh. Just a stop of a finger yun eh. Hindi mo naman mapaghahandaan o mapag-aanawan yun eh. Pero marami din naman reason kaya nangyayari yun, di ba? Hindi naman laging sa'yo nang gagaling eh. Pwedeng seduced, intentionally or not, no? Pwede rin dahil nag-iinom or ano, may kasamang gano'n, no? So, siguro sa akin importante doon is how you do, what you do after that. So, sa akin ang ginagawa ko, yun nga, usually sinasama ko yung wife ko sa mga lakaran eh. And then yun nga, pagka nagkukwento ako sa kanya, nagsasabi ako sa kanya ng, halimbawa, yun nga, kung type mo, nagagandahan ka dito. Not necessarily naglalas ka doon sa babae, di ba? Pero sasabihin mo in a nice manner na, halimbawa, uy, type ko tong si ano, maganda siya. Para in a way, parang yun din yung pampigil ko sa sarili ko na ano, di ba? To progress kung saan namang possible na pwede pang mangyari. So, yun lang po. Opo, thank you po. Brad Choi, nandiyan ka na ba? Magpapalaro ka ba? Mukhang busy na si Brad Choi. Hindi ko kasi alam yung mechanics ng laro na yun eh. So, yun. Any last words siguro, Brox? Yes, opo. Closing po tayo. Guys. Sige. Ano na rin kasi ako eh. Hindi rin ako nakafocus tonight. So, ayun. Parting words na lang siguro. Mag-end na tayo in 4 minutes. For me, bitin siya. Saka parang naging seryoso tong gabing to. Yes, part 2 definitely. May mga questions na interesting eh, pero hindi na itanong ngayon. Kasi nga sobrang dami at sobrang lawak nito at iba-iba tayo ng pinagdaanan sa buhay at mga problema. Halimbawa yung kay Alvin, pwede bang mag-ano ng picture, di ba? For most of us, ano talaga yun, red flag. Pero siya, ano yun, no? Personal experience mo yun, no, Alvin? Hindi mo naman itatanong yun kung hindi. Very specific eh. Hindi. Hindi, bro. We. Hindi. Hindi, okay lang. Ano ko lang. At least. Sa ano eh, yung flow ng ano eh, usapan eh, kaya nasingit ko. Ganun. Nakwento lang. Ayun. Iba-iba, pati sa cheating, ganyan. Malawak masyado. Mag-ano tayo, part 2. Sige, anyone else? Kanya-kanya rin preference eh. May mga relationship na perfect naman for them. Okay. Yung sa iba naman, disaster. Diba? Kaya ang hirap magsalubong. Kung Biblia naman, yung pag tumingin pa lang, napaka ano yan eh. Hindi ako niniwala dyan. Grabe naman. Diba, spoon? Oo. Gawa nga ng Diyos yun eh, yung beauty ng babae. Tapos bawal tignan.
nagkakaroon ka lang ng pagnanasa, nakasunod ng pagnanasa. Kasi nature yun eh. Paano mo lalabanan yun? Naman tayo si Kristo. Si Kristo, dinaig niyang sanlibutan, sabi niya. Eh, wala naman tayong power na gano'n. So, pagka nagkasakitan, mag-usap na lang at magpatawaran. Yan. Hindi ko na gagawin yan. Yan. But then, hindi ko pinapromise na may iwasan ko yan. Kasi, natural sa lalaki, ma-attract. Nag-scroll ka nga lang sa TikTok or Facebook. Pag may boobs yan, napapatigil ka eh. It's just the way it is na ginawa ng Diyos yun. Yung, diba? Or ng society. Hindi ko alam kung bakit. Kaya sabi ni Clancy, yung testosterone, yung book na ganun, ayun, maganda. Hindi ko pa nabasa yun, pero I will research on it. So, understanding na lang ang dapat mangyari. Iba nga kasi yung world ng men na may testosterone na hormones versus women na emotion, more on emotion naman sila. Ganun. Okay. Anyone else? Wala na ba? Wala na, sakto. Oo. Si Sis Ansat masyadong maluwag eh. Sasamahan pa daw niya sa gay bar. Ay, gay bar ba? Sa Gentleman's Club. Gentleman's Club. Oo, kami hindi. Never. Kanya-kanya talaga. Ayan. May question pa si Riddle eh. Yung for the boys na would you, ano yung tanong mo? Yung, oo, pang part 2. Experience with a gay person. Why yes or why not? Mahaba kasi hindi na nga ako sumunod kanina eh. Correct. May kasabihan kasi Bro, tayo. Hindi ka tunay na sa mga lalaki gay, kung wala kang bro, experience sa gay. yung mga gay broks, yung mga tropa ko niyan, pinagbibihis ko ng ano yan, pambabae, tapos yun yung ano ko ng mga peke-peking dede. What the hell? Ma-EL ka din eh. Yung illusion mo yung pantasya. Huwag lang iihi ng patayo. Pag iihi ng patayo, sisikmuraan ko sila. Oh, yan. Iba talaga. Ako never ako may L sa gano'n. Si Sir Ako nga, bro, Eli. ang dami ko pang tanong eh. Bihira. Hindi Yung nga, tanong ko sana. as in, mag-usap kayo ng bastos. Ang sarap kausap ng bastos. Talagang mga ano eh. Talagang matatawa ka. Ayun nga. Pang-alternative lang. Pag ano. Bihira. Para sa akin. Huwag lang iihi ng patayo kasi sisikmura. Ayun, sige. Ready natin for Sige. part 2. Kamate, sige, Part habol. Ayun po. Sa atin kasi, yung mga, di ba, galing tayo sa MCG, naturuan tayo nung about the Bible. Although sa ngayon, hindi ko na piniprepare ang Bible. No? Ayun, yung kasing yung aral na yun na yung tumingin sa babae na merong last sa kanyang puso. Medyo man yan malawak yan eh. Kasi ang lalaki hindi talagang makakatingin ka eh. Magnanasa ka talaga eh. Natural sa atin yun. Ang inaano na nga lang natin yung paano mo siya kukontrol. So tingin ko pagka kinontrol mo siya at hindi ka gumawa ng parang ngayon mangyari, is ano na talaga. Yun na talaga yung kumbaga nakaka-cancel yung kasalanan. Mas maganda siguro kung ito akala ko kasi magiging yung nakakatawa, medyo seryoso yung yung Oo nga. Kaya tapos ayun, mahirap din pala i-pull talaga. off. Mahirap din i-pull off na yung iba yung banga ng mga experiences. 'Di ba, Choy? Mahirap i-pull off 'yun eh. Yung mahirap. exciting, yung parang Mahirap game kasi show. mahirap kasi ito na yung sinabi ko before na una
online or live kasi Naka-live kasi. naka-live kasi, so nandun na yung stage fright. Una. Pangalawa, nandun din yung reservations na pag narinig ng asawa, dali. Eh, kaya ikaw din, isa ka pa eh. Pag naririnig ka dyan, syempre yung mga reactions mo, kailangan medyo in line. Ikaw, Nightblood, wala reservation, palibhasa, tulog na Red Velvet kanina. Kung narinig yung mga pinagsasabi mo kanina, good luck. Oo nga, tama. May reservation talaga. Kung tayo-tayo lang to, di ba? Ibang Pero, usapan. pero para sa akin, bro, successful Kung recording naman yung siguro. nyo. Kung Will Predes recording. na to. Ano, Redel? Kasi sa tingin ko, minsan, Sabi ko, kahit pa paano, successful naman yung first, nyo, yung Dita Pack Boys. Kasi talagang, yun nga, siguro na-board na si Sis Ansat kasi may hinahanap siya. Kaya lang, kasi may limitation pa noong una. Tsaka, pinaubaya lang muna natin na marinig nyo muna po, para sa akin, no, mas magandang narinig nyo po muna sila na nag-usap-usap sila. Kaya lang dahil nga may limitation nga dahil siyempre may mga hindi sila pwedeng masabi. Siguro part 2 talaga yung yan na, medyo na level up na po. Yan. Medyo Sila nga rated PG na nakatatlo. po sa susunod. Ay, kamote. Sige po, sorry. ayun po, sa atin kasi meron tayong advantage yun na kasi nga, di ba, naturuan tayo ng araw. Para hindi tayo nagiging unlike dun sa mga sa mga kasi yung mga pinsan ko para mga predator yan eh. Pagka merong tunggab agad para sa akin kung ako hindi nakakatanggi pa ba sa mga ganun. Yan, maraming salamat po sa inyo. Sige, bawi tayo. Ng live. Next episode. Nandyan din yung question na wala namang nawawala sa lalaki. Sa babae may nawawala daw. Yan, Ay, gusto ko yan. Sayang. Ang ganda nun Unfair no? No. Pero, Brox, no hold bar. Ano ba yan? Tawag doon? Oo, no hold bar na No sa holds susunod. barred na usapan. Ano muna ngayon? Pabebe muna. Baby. intro pa lang. Oo, kasi yung mga mababanatan kaagad sabihin lalo na galing pa rin tayo sa MC dyan. Pero winawarningan na namin na next time is hindi na po talaga magpipigil. Wala nang pagpipigil. Mahirap yun. Public kasi. Hindi, medyo na bro. May mga sabihin na nating may maharot na nasalita. Let's try to be. Yan talagang tayo. Iba kasi. Sige. Okay, thank you so much guys. Offline muna tayo. Sige, see you next podcast. Have a good night po. Bye.